Hello everyone, I would like to share with you my automated Google Sheet for the PhilErie. Uh, I did this para mas maging madali yung computation. Lalo't maraming mga teachers, especially mga hindi naman talaga sanay sa mga computation, hindi naman galing sa math. Kagaya ko. So, gumawa ko lang na sheets na mayroong formula computation. Okay, so with this, makuha na kagad yung word count ng student, yung reading rate niya, comprehension, yung percentage ng kanyang comprehension, word reading score, percentage din, reading comprehension level, kung anong level ba siya, kasi meron tayong level na independent, yun yung pinakamataas, sunod is instructional, and sunod is yung frustration, yung pinakamababa. Okay? Reading comprehension level, nakabase sa comprehension percentage, tsaka yung word reading level, nakabase naman sa word reading score percentage. And then yung oral reading level, ito yung average ng dalawang level na reading comprehension tsaka word reading level. Okay. So ito yung example. Pag itong mga naka-white na columns, dyan lang mag-enter ng data. While dito sa mga may kulay, hindi pa din lagyan yan kasi mayroong formula na dapat magalaw. Pero pwede naman yung ilock kung naka-PC version. Kasi this time I'm using only mobile version, kaya hindi ko pa mailalak yung mga colors na yan. Kaya pwede pa yung magalaw. Anyway, ang sample natin, let's say si student A ay nakakuha ng 10 points out of 10. Kadalasan lang naman, 10 lang naman ang question sa PhilErie. Pinakamataas na yun. And then, number of words in the text, let's say 50 words ang binasa niya. Then meron siyang miscue na isa. Pero yung miscue niya is hindi naman niya na-omit yung word. Kunwari pronunciation mistake lang. So, still din ang nabasa yung word ay 50 pa din. And then, yung 50 words, gano'n yung kabis na tapos. Let's say, 1 minute, which is 60 seconds. Ayan. So, you will see na meron ng pakita ang mga data. So, yung kanyang word count ay 49. So, yun nakadepende sa number of words in the text and saka yung kanyang mga miscues. Dahil meron siyang isang miscue ay 49 lang. The reading rate is 50. Comprehension percentage is 100% kasi nga kaya ang score niya out of 10. So 100%. Word reading score percentage, 98%. Right? So nakabase yan sa word count tsaka sa comprehension percentage. Then ang kanyang comprehension level ay independent dahil na 100% siya. Word reading level is independent din. It's 98%. At ang oral reading level is independent. Okay. So, experiment natin ito, diba? Random natin. 5, 2, 6. Worry lang po yan. Pero actually, meron pa rin talaga nakakuha ng mga ganyan mabababang score sa actual. Ayan. So, meron 2, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10 out of 10. So, copy na lang to. Pare-pare naman sila ng number of test items. Ayan. So, makikita nyo sa comprehension percentage. Ayan, meron sila. Ilang percentage? 70, 60, 20%. Then, again, mga constant value, kung pare-pareho sila ng binasang selection, so most likely, they will have also the same number of words in the text. Unless, yung isa, mas mababang level na binasa niya, so mas mababa din ang word count, most likely. Okay? So, let's say, may miscue siya na isa, at ang miscue niya ay mispronunciation. So, 49 lang ang kanyang words read. Natapos niya ng, let's say, 65 seconds. Yan. So, makikita niyo, si student B ay reward on a 49, reading rating is 45, comprehension is 50% lang kasi kalaki lang score niya, 5 lang siya. And then, kanyang word reading score ay 98%. Okay? And then, pagdating sa kanyang comprehension, frustration siya, while independent yung kanyang word reading level. But, in general, the oral reading level is frustration pa din. Dahil na sa comprehension. Okay? Next, let's say, in-miscue siya na 5. Ito miscue na 8, ito ay 6, ito ay 7, ito ay 12, ito naman ay 6, ito ay 9, ito naman ay 10. Parang this. Okay, this word read, let's say, 45, 47, 48, 42, 46, 41, 40, 50. Then, ang miscues niya, let's say, hindi naman omission, wala siya nakalimutan words. Mispronunciation. Saka, dito,
substitution. Okay. And then, let's say, 62, 68, 70, 65, 66, 79, 80 seconds, and 81. Ayan, so nakikita natin ang iba't ibang data. Nakikita din natin yung iba't ibang scenario. Yung meron comprehension level na 90%. Tapos 86% yung kanyang word reading score. And then, independent siya pagdating sa reading comprehension level. Pero pagdating sa word reading level, frustration na. May mga puro frustration na sila. O pagdating dito isa lang ang independent. Wala nang instructional. Kumari naman po yan kasi nga pagdating dito sa part na to, marami silang miscues. Miscues nila, taas, tapos yung reading time nila ay matagal din. The higher the number, mas mabagal sila magbasa. Yan, then words read, konti lang din yung mabasa ng iba. Kaya, yun yung resulta. Okay, so nakakalungkot no? Pag ganyan ang situation, talagang lalabas na sa overall oral reading level nila is frustration. Kasi yung ayon sa mandate ng DepEd, pagdating pag sa dalawang level na to, kapag merong frustration, yung lowest ang magiging niya. Yun ang nangibabaw. Kagaya nito, dependent siya sa reading comprehension. Pero, pagdating sa word reading level, frustration siya. Kaya, frustration pa din. So, although 80% yung kanyang reading comprehension, pero 76 yung kanyang word reading score. Kaya, ganun pa din, mababa pa rin. Hanggang nakakalungkot pag estudyante natin ganito. So, hanggang makaisip na lang, ano bang hindi ko nagawa? Saan ako nagkulang? Bakit ganyan kayo? Well, hindi na po natin talaga maayos yan kasi dapat yan, reading ay ang bata pa lang established na. Mahirap ng ituwid yung mga lumalaking hirap sa pag-aaral. Kasi the more na sila mataas ang level nila, mas marami yung distractions sa isip nila. Kaya yung information na dapat nilang maipasok sa isip nila, medyo may interaction na. Hindi ka tulad ng bata pa sila na ang reading nila ay, ang ginagawa, ang focus nila ay mag-store ng information sa isip nila about reading, mga vocabulary, mga pronunciation, ilang hihinto, pag tama, may period, gano'n. May tsaka mga intonation, yan. Yun lang yung medyo focus ng isip nila. Kaya, mas madali sila matuto mag-read ko sila yung bata. Pag sila ay lumalaki na, at diba namin yung mga trabaho din sa school, mahirap na talaga turuan. Dahil marami ng interference sa kanilang learning. Kaya hindi natin masisi yung mga grade 10 na, grade 9, or high school students na hirap pa rin magbasa until now. Dahil nga, hindi na in-establish ng bata pa sila. Diba, dagdag pa yung mga tinuturo mga subjects, mga information. So, lahat yung sabay-sabay na siksik sa isip nila yun. Mahirap. Hindi natin maintindihan kasi wala tayo sa situation nila. Kaya sila lang talaga ang makakaintindihan. Kaya, mas maganda yan, habang bata pa ng kinder or elementary, dapat talaga, bago sila mag-graduate, 100% marunong sila magbasa. Para pagdating ng high school, hindi na sila may hirapan. Kaya yan lang po ang aking share for today. I hope gustuhan nyo ang aking presentation about automated Phil Erie Google Sheet. Thank you so much. God bless.